ni Miss Loli Acosta. Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Walang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At syempre tayo po ay laging handa sa ating mga tinatawag na concerns about senior issues. Dahil ang inyong lingkod ay syempre elder na po, senior citizen na po ang inyong lingkod, 69 na po tayo. At nararamdaman ko na ano nga ba ang mga pagkilos o matatawag nating attitude ng iba't iba nating nasa kapaligiran. Sila ba ay polite or sila ba ay hindi polite o hindi sila marunong rumispeto, ika nga? O, ayan. Papausapan natin ano nga po ba ang dapat na ginagawa ng mga young generation at paano sila dapat nakikitungo sa ating mga elders. Dahil itong ating magiging kapanayam ay yan ang kanyang sinusulong. Tumutulong sila in aid of legislation na matatawag para ito yung mga abuses against elders. Pero bago ko po siya tawagin, I just would have to greet everyone dahil kayo po ay lagi nakasubaybay at nagpapasalamat po ang inyong lingkod dito sa ating segmento na senior citizens, lalong-lalo na sa ating Honorable Congressman Rodolfo Ompong Ordanes na Senior Citizens Party List na kung saan ay lahat ng klaseng batas, na panukalang batas ay iniisip niya para sa welfare po ng ating elders, di po ba? So hopefully, Kong Ompong, kayo ay makahabol sa ating magiging talakayan. But good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Siyempre sa ating mga kababayan na elders dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast. Ganyan po sa gitnang silangan na pakalakas po natin sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia, na kung saan ay merong kaunting sigalot. Panalangin natin. Lalong-lalo na po ang mga elders, nag-reach out na po sila sa atin sa ating himpilan na sila ay dapat matulungan. At ang inyong lingkod ay nakipag-ugnayan na rin sa ating mga iba't ibang embahada sa Bahrain, sa Jordan, actually, meron din sa Dubai dahil yan yung affected na medyo madami ang nahihintakutan na. Hindi po nila alam kung sila uuwi na ba o doon pa rin at karamihan ng ating nakapanayam ay ayaw naman bumalik. So sige, don't worry, nandito po ang inyong lingkod. Just keep pouring in all your concerns at tayo naman ay nakakatulong. So dito naman po Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na po sa ating mga kapatirang Muslim, Assalamu alaikum. For today, yun nga po yung nabanggit ko kanina, ang ating usapin ay tungkol sa mga elder abuse. Ito yung mga masyadong matatawag natin na hindi na sila rumirespeto sa nakakatanda. And to have us talk about it, let's welcome to our program. Bago natin welcome, syempre, ang ating program co-host na napakabata. Nandito siya naman ay siguro ang kanyang magiging topic mamaya-maya. The latter part of our program is yung gagawin po nating third. Actually, ito na yung Gawad Parangal for the Elderly Filipinos. Ito, elders po. Pero yung isang hanay na kung saan ang ages 18 to 25, mamaya she will expound on it. Yung kabataan naman po ay bibigyan din natin ng parangal. So, ito yung tinatawag na apo ni Lolo at ni Lola. So, bumati ka muna. Si Vanessa Meclad, ang ating program co-host. Go. Magandang hapon po sa ating lahat and maraming salamat po kay Ma'am Loli sa pag-invite ulit sa akin dito. All right, nako. Excited kami yan kasi first time na tayo ay magbibigay ng parangal sa mga hanay nyo. 18 to 25. So siguro mamaya tell us more about it dahil may mga requirements pong susundin. But let's welcome to our program na sa kabilang linya ng komunikasyon via Zoom ang former assistant or GM of LLDA, no less than si Sir Floro Francisco. Hello po, welcome to our program. Sir Floro. Magandang hapon po, Ma'am Loli at sa lahat ng mga tagapakinig nood ng DWIC, Sulong na Bayan. Ayan, so Sulong na Bayan kasi alam mo si Sir Floro, napaka laki ng kanyang eksperyensya in as far as lahat ng accomplishments na meron tayo dito sa ating bansa para ay pagbigay ito pong ating programa, Sir Floro, is to educate, to inform, to edify, and encourage everyone na magtulong-tulong na para naman tayo hindi na maiwanan katulad ng Vietnam na una na naman sa atin. Baka ang Cambodia na uuna na rin sa atin.
napapag-iwanan na po Opo, tayo. ano ba naman sila, mga war-torn countries, and yet tayo, ang gagaling natin, ano? Pero yan, itatanong ko sa inyo maya-maya. Meanwhile, ipapapasok ko muna, nandyan din sa kabilang linya to join us, ang isang balikbayan na kapatid ko at golfer na balikbayan. Roland, pasok, bumati ka muna. Hi, good afternoon. Ayan. To all our viewers, welcome. And hope everyone is safe, healthy, and have a blessed Thursday today. Ayan, let's dive in. Kasi alam mo, Roland, si Sir Floro, meron siyang advocacy, or actually, yun yata yung kanilang sinusulong in aid of legislation. Tell us more about it, yung pong mga abuso against elders. Go ahead po, Sir Floro. Yeah, actually, nung 7th committee meeting ng House of Representative, House Committee on Senior Citizens, Opo. na kung saan ay kasama naming nakikipagtalastasan doon si Congressman Ordanes, Opo. ay isinusulong po ng natin ngayon ang Anti-Elderly Abuse Law, Opo. no? Para bigyan pansin itong issue ng pang-aabuso sa mga nakakatanda. Right. At napakarami pong issue tungkol dito na dapat ipaunawa, hindi lamang sa kapwa natin senior, kundi lalong-lalo na po sa mga kabataan Yes. na nahihirapang unawain kung paano nila i-handle yung mga nakatatanda nilang mga kamag-anak, no? So, nagsusulong po tayo ng isang batas na kung saan ay bibigyan ng karapat-dapat na kaparusahan ang mga taong nang aabuso ng mga nakatatanda. Marami pong uri ng pang-aabuso, Yes, no? tell us. Ano po ba yan? Physical kasi bukod may... po doon Oo. sa tinatawag nating physical abuse, Yes. na kung saan ay siguro sa inis na rin ng mga ibang kabataan sa pangangalaga ng mga nakatatanda ay napapagbuhatan nila ng kamay, no? Nako. Marami pong karanasan ang mga nakatatanda. Andyan po yung psychological abuse, Yes. andyan po yung emotional abuse, andyan po yung financial abuse at economic Meron abuse, din. no? Opo. Na ginagawa sa mga nakatatanda na maaring hindi natin namamalayan bilang mga nakatatanda at lalong-lalo nang hindi namamalayan ng mga kabataan. Dahil meron po tayong tinatawag na intergenerational relationship na dapat naunawaan, no? So, ang isang magandang halimbawa nito ay yung pang-aabuso sa mga nakatatanda na ginagawa silang kasambahay, no? Opo. Ginagawa silang tagapangalaga Katulong. ng kanilang mga anak, iniiwan yung mga anak Sa at kanila. pinapabayaan dun sa mga nakatatanda. Isa ito sa realidad, lalong-lalo na sa ating mga OFW na iniiwan yung Dito, mga sa Pilipinas. mga anak nila sa mga nakatatanda. Right. Okay lang sana kung natutustusan ng maayos, no? Pero yung mga iba, ang nababalitaan namin, tuluyan ng pinabayaan yung mga anak nila at nag-asawa na ng iba, yung mga magulang Nako. nung mga Pinabayaan bata. na yung At, anak na sa kanila, sa lolo. pinabayaan na yung mga anak doon sa mga magulang, no, sa mga nakatatanda. Marami pong karanasan na ganyan, no? And then itong economic Sir abuse, Floro. yung alam nyo, ang mga nakatatanda ay may mga naiipong pera yan. Yes. Yung iba ay may mga ari-arian yan Purchasing power. na Opo. inaabuso, no? Yun lang halimbawa, napakalit na bagay yung inuutangan ka ng mga anak mo, ng mga apo mo, tapos utang kalimutan. No? Kalimot Hindi na. nababayaran. Alam niyo po si Sir Roland, balikbayan po siya, no? Lolo na rin yan. At may mga apo na inaalagaan. Diyan ba sa Amerika, Roland, anong polisiya pag ikaw ay naging caregiver ba o house sitter? Anong tawag sa... Well, first things first, I can only agree with Sir Floro, no? Talagang everyone can be taken advantage of. Kaya ang dating tanong, how can our grandchildren be able to help us? Ayan, andyan na si Miss Vanessa that can possibly help us in the future sa mga lola. And then she might be a good leader or a good sample to someone who would be a younger than he is. So in the future, gusto ng mamulat ang mga kabataan na kailangan natin ang assistance, lahat ng possible na pwede itulong nila. So, Vanessa, if I may ask you, at your age, you have grandparents na ba?
Yes, Sir Roland. I have two grandparents, and last year yung aking lola po ay nag-pass away. And that was Oh, the sorry to hear time, opo, that was the time when I learned all about the benefits, the processes regarding the senior citizens po natin. Kulang kaalaman niya. Meron palang ganung mga Yes. welfare benefits sa mga lolo't lola, mga Yes, seniors. tita. Yes, Mhm. oo. Pero Sir Kaya Floro, gusto ko lang, opo, go. maghanda na kayo dahil not that we would want to depend on you. Everyone can be independent. Sa edad ko, somehow I can say for myself, I can simply adjust. But who knows, Sa 5 iba. years from now, I would not be as sharp as you. As this one, just like si Floros, yung ibang mga nakakaedad sa akin, napapag-take advantage sa mga kabataan. Oo. Pero Sir Floro, syempre, kayo nga po nagka-craft or tumutulong sa pag-craft ng panukalang batas. Ano po yung nakalagay doon sa inyong mga panukala? Anong Well, nakastipulate? unang-una, kailangan may maliwanag tayong definition kung ano Okay. yung elderly abuse, no? Yes. What is At it? yan ay nakapaloob dyan yung physical harm, yung financial exploitation, Yan. yung psychological abuse na pag minsan ay ginagawa nilang dependent yung mga nakatatanda, kinukonsensya nila na ginagawa nilang umaasa sa kanila. Pero ang isa sa mga matinding problema natin yung abandonment, no? Maraming Ayan. nakatatanda, iniwan na talaga, pinabayaan na, neglected na sila. Iniwan na sila ng mga kamag-anak nila, walang nag-aalaga sa kanila. At ito ay produkto ito ng isang maaaring sabihin nating uri ng kultura ng pagtanaw, yung tinatawag na ageism, no? AG. Yung ageism na kung saan ay ang pagtingin nila sa mga nakatatanda ay wala ng kwenta, baliwala na yung mga yan, wala ng pakinabang, pabigat lang yung mga yan. Yan ay dapat nating baguhin at bigyan ng tamang pangunawa dahil ang katotohanan ay pag tumatanda na ang mga tao, at lahat naman, maski yung mga bata ngayon ay tatanda, Yes. talagang magkakaroon ka ng declining physical capacity at frailty. So, Opo. magiging dependent ka sa mga kasama mo sa bahay, mga kamag-anak mo, Right. na matutulungan ka nila. And of course, nandyan yung declining intellectual and mental capacity Hindi na ng tapos mga yung sharp. nakatatanda. Opo. Nagiging makakalimutin na sila. Yes. Yung sinatawag nilang ulyanin. Pero ito po ay natural na sitwasyon ito, no? Hindi kasalanan ng mga nakatatanda na umabot sila diyan at lahat ng tao ay aabot diyan, no? Right. And then of course, dahil wala na silang trabaho at wala na silang income, nagkakaroon ng financial dependency sa mga anak o mga apo, no? And then of course, dahil dependent ka na, meron kang emotional reliance sa mga nangangalaga sa iyo na kung saan sila pa yung mga malimit ng abuso, no? Yung mga nag-aalaga, no? Dahil nga physically and emotionally reliant sila sa mga caregivers, Opo. nagkakaroon ng domination, no? No, And but then of course, very limited ang ating access to legal remedies dahil yung batas natin ay wala pong maliwanag na penal provisions tungkol po sa mga pang-aabuso sa nakatatanda. Opo. So yan, So, nakalagay po yan? Nakalagay po yan sa inyong panukalang batas na maglagay ng sanction? Nakalagay po yan sa aming position paper, Position paper. sa Congress. Yes. At sinumiti po namin ito sa House Committee on Senior Citizen na naipresenta naman po namin ito at nagpapasalamat ako kay Congressman Ompong Yes. Ordanes at saka Opo. kay Congresswoman Mila Magsaysay dahil lagi po nila kaming inaanyayahan, ang inyong pong lingkod ay laging naiimbita Opo. para magbigay ng posisyon ng mga nakatatanda. At kasi po ay ako'y meron pong organisasyon na kung tawagin ay Seniors for Seniors Association. Ayun. At Co-convener kami po po ay kayo. nakikipaglaban para sa karapatan ng mga seniors. Yan. Seniors called Seniors for Seniors Association. President. Co-convener po kayo or National Movement of Older Persons. Iba pa po ba yon? Opo, nagbubuo po kami ngayon ng isang movement ng Yan. mga older persons organization
na yung pong gusto namin makasama ay yung mga Talagang- makatotohanang samahan ng mga Yes. senior citizen. True blue. Kasi po maraming senior citizen organization, binuo ni mayor, binuo ni kapitan, binuo Ng ng mga LGU. kung sinong politika dyan. Opo. Ginagamit lang po silang transmission belt ng mga proyekto at programang ayuda ng mga Oh, politika. wow. Opo. Pero hindi naman po pinag-uusapan ng usapin Welfare. ng batas at karapatan Mhm. at tunay na pangangailangan ng mga senior. Mhm. Ang nangyayari po kasi ang usapan natin pag senior na umiikot lamang sa ayuda at saka sa discount. Financial. Hindi po opo. mas malalim pa po ang usapin doon. Napakababaw po ng pagtanaw na ayuda pera. lamang ang mga senior. Kasi marami pa pong senior ang magagaling, matataas ang pinag-aralan, malawak ang highly karanasan, skilled. matatalino. Opo. Pwede pa po kami mag-contribute sa ikaunlad ng bayan. O, yan po. Lagyan lamang ng maayos na mekanismo at oportunidad, marami pa po kami may contribute sa bansa natin. Opo. But may I say this kasi ayan si Roland living witness. Sa Amerika kasi iba ang kultura, dito sa atin iba rin ang kultura. Mas blessed pa nga po tayo Sir Floro kasi dito clannish hanggang matanda-matanda nasa atin ang ating lolo't lola. Samantalang sa Amerika when you reach siguro ilalagay na yan sa home for the aged, sa hospicio, Yes, of course, bahala of ka na course. sa buhay mo. Dito sa atin ang gagaling at may malasakit. 'Di ba Roland? Go. Yes, Sir Loro, we are so fortunate here in the country, no, dito sa Pilipinas. Dahil, aside from having so much benefit sa mga senior citizen, nasa kultura na po natin, katulad na sabi ni Speaker Donnie, na planish tayo at ang kapatid natin, anak natin are very much close to us because that is how we were brought by our parents. So, nai-transfer natin sa mga anak natin hanggang sa kakuatuhan. Unfortunately, sa Amerika, hindi po gano'n, Sir Toro, dahil sa Amerika po, napakalaking bansa at so much space, everyone's busy there. Sometimes people have 2-3 jobs, no? Kaya wala silang gadget panahon to take care of their elderly or their parents. So, ang nangyayari po, na kaya pambili na lang nila sa mga home for the aged, sa assisted living, if not, convalescent, or lucky enough, they will, the children will hire a caregiver for their own parents, no? Unlike in some other parts of the US, hindi naman lahat well po na affordably and service privately, no? So most likely, doon may social security naman kami. May SSS. Pagka SSS, somehow, your SSS somehow fit with a budget na assisted living, so you can just stay there. So you'll have a 3 spare meal a day. And sad to say, again, let's say 30 minutes away driving ng children kayo. Lucky enough if they could somehow visit you once a month. No? And that's the reality. Ito, Hindi. swerte po tayo. Dahil, again, sabi nyo nga kanina, aside from may mga batas tayong napapagpapan ng nasa sa ayon, miski mag-benta, nibenta, or 100-year-old, may pakinabi pa rin po tayo. And one good example po, si JPE, whom I met Juan several Ponce occasions. Enrile, the late. Yes, we had lunch with him at Tiloli, remember, in Yes, Binondo. yes. He was very na story na ang idol niya, si Marcos Senior, no? At any rate, to divide the point, until 100 years or 101 or 103 years old, he was able to serve our country well. Marami po siyang napagdaanan, mga negative, positives, but Ayan. Nagbe-break yung signal mo, Roland, ano? Sa ating pagbabalik, Sir Floro, himay-himayin natin kasi, yun nga, no? Babalik tayo sa issue ng anti-elder abuse. Oo, Roland, no? Kasi napakasalbahin na nung ibang pang nating mga kababayang kabataan. Tatanungin ko ngayon si Vanessa, bakit ganyan ang mga ugali nyo? Anong klase ng tinuro sa inyo ng inyong nanay at tatay? Bakit hindi kayo marunong rumispeto sa mga nakakatanda sa inyo? Pero tatanungin natin si Sir Floro, ano yung mga nitty-gritty at kailan ang deadline o may timeline po ba kayo, Sir Floro, para lahat ng ito ay maipasa na siguro urgent bill? Kasi hindi na maganda
magagandang ginagawa ng ating mga kabataan sa ating mga nakakatanda. Diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis kasi para sa inyo to, no? Anti-elder abuse. The Philippine Standard Times, 3:24 in the afternoon. Oras. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Mahalagang dokumento na magpapalakas sa impeachment versus VP Sara dapat mailabas ayon sa isang mambabatas. Ang ulat mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Binigyan din ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na dapat malantad ang mga halagang papeles at mga dokumento upang masilip at maimbestigahan kung may matibay na grounds of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa pinadalang liham ni Jokno kay Batangas Representative Jervil Luistro, ang chairperson ng House Committee on Justice na dumidinig sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente ay kabilang sa mga dapat na masuri ay ang kopya ng SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara mula taong 2022 hanggang 2025. Kabilang na dito yung 2007 to 2013 at 2016 hanggang 2022 para malaman kung tama ba ang mga idineklara ni VP Sara simula nang siya ay maglingkod sa gobyerno. Bukod pa dito ay nais din ni Jokno na masuri ang mga records at certification mula sa Anti-Money Laundering Council o ang AMLAC kung may mga kahinahinalang transaction sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Jokno na dapat makuha rin ang records ng National Bureau of Investigation o ng NBI sa ginawang pagwawala at bantang pagpapapatay ni VP Sara sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa dito ay kasama rin sa liham ni Jokno na ilipat ang kustodiya ni Ramil Madriaga sa House Committee on Justice mula sa kasalukuyang detention nito sa BJMP sa Taguig City upang matiyak ang kanyang seguridad dahil tinuturing ito na vital witness sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Palasyo wala pang kumpirmasyon ukol sa change of leadership sa Department of Tourism. Ang ulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Hindi tinanggi ngunit hindi rin direktang kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na papalitan na si Secretary Cristina Frasco ng Department of Tourism. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Castro na hintayin na lamang kung may ilalabas na opisyal na dokumento bukas kaugnay ng posibleng change of leadership sa DOT. Lumabas ang ulat na posibleng ipalit bilang Tourism Secretary si Dita Angara Matay na kilala bilang isang trade diplomat. Matatandang naging kontrobersyal si Frasco sa mga nakalipas na buwan matapos umani ng kritisismo ang ilang tourism promotional materials ng ahensya kung saan napansin ng ilang netizens na mas kapansin-pansin daw ang kanyang mukha sa mga advertisement kesa sa mga tourism destinations ng ating bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may tatalas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Cash assistance o fuel assistance para sa mga mangingisda pinabibilisan na ni Senador Pangilinan. Ang ulat mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinabibilisan ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan ang pamimigay ng cash assistance lalo na ng fuel subsidy sa mga mangingisda. Ito makaraang sabihin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bagamat may budget sila para sa fuel assistance para sa mga mangingisda pero nasa higit 15,000 na lang daw ang mabibigyan nila mula sa 2.4 million na kabuuang populasyon ng mga fisher folks. Tig 3,000 lang daw ang kaya nilang ibigay para sa 50 milyong budget na meron sila ngayon. Git ni Pangilinan, napakaliit naman ng 3,000 ayuda, baka daw hindi ito maramdaman ng ating mga kababayang mangisda. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng grupo ng mga mangisda na kung hindi pa rin makapagbigay ng ayuda o fuel assistance sa kanila sa lalong madaling panahon, baka wala na raw matirang mangisda dahil sa tindi ng lugi
na inaabot nila sa pagpalaot. Ito dahil patuloy ang pagsirit ng presyo ng krudo na ginagamit nila para sa kanilang mga bangka. Sa ngayon, humihiling ng dagdag na 25 million pesos ang BIFAR para sa fuel assistance na ipamimigay sa mga mahihirap na mangingisda. Paliwanag din ng BIFAR, hindi raw talaga mabibigyang ayuda lahat ng mga mangingisda. Yun lang daw may mapapatunayang may bangka o rumerenta o humihiram ng bangka ang mabibigyan. Sabi naman ni Senator Pangilinan, may 10 billion na inilaan sa Department of Agriculture para sa Farmers and Fisher Folks Assistance pero wala pa raw kasi itong guidelines. Kaya gusto ni Pangilinan na isama sa final guidelines ang fuel assistance para sa mga mangisda para mas malaki ang maibigay na ayuda at mas marami ang makatanggap. Sinabi naman ng Department of Agriculture ang proposal sa kanila ay unahin bigyan ng pinakamahihirap na mangisda o yung mga nasa 5th class municipality. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X DWIZ, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Rebel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Ang ating programang Sulong ng Bayan at nasa kabilang linya pa rin po ng komunikasyon para sa ating segmentong si Lolo at si Lola. Kaagapay po kami, ang elders ng bayan natin para sumulong. Si Sir Floro Francisco, former Assistant GM of LLDA. At siya po ang masugid na talagang nakatutok para bigyan ng daan itong anti-elderly abuse. Yun pa rin ang ating pinag-uusapan. At sa kabilang linya pa rin via Zoom, diyan naman sa Pampanga, si Roland, ang ating golfer Balikbayan. At yun nga po yung tinatanong natin, Sir Floro, welcome back. At syempre, ang ating co-host, si Vanessa, dahil siya naman ang youth sector. Paano, ano po bang pwede natin talagang maresolba? Saan nang gagaling to? If you'd notice, bago po tayo bumalik sa ere ngayon, yun pong aming spiel. Igalang, ang sabi ng aming DWIC, paalala, igalang ang nakakatanda sa inyo, irespeto. Araw-araw po, magmano kung kakailanganin. Ba't po nawala na yung mga ganung kaugalian, Sir Floro? Yun, katulad ng yung sinasabi kanina ni kasamang golfer, no? Roland po. Ni kasamang Roland. Yes. Ang kultura ng Pilipino ay nagbabago na, no? Apektado tayo sa economic situation ng ating bansa, no? Ang mga nanay at tatay ngayon ay mas mahabang oras silang nasa trabaho. Kung nagtatrabaho ka sa Metro Manila ay nauubos ang oras mo sa traffic. Kung nagtatrabaho ka sa abroad, iniiwan yung mga bata. So wala na hong masyadong nag-aalaga ng mga bata. Ngayon hindi katulad nung araw na yung mga ibang kababaihan ay hindi nagtatrabaho, yung mga tiyahin ay naiiwan sa bahay, napapangalagaan ang pag-uugali at kultura. Pero sa economic demands ng ating situation ngayon, yung family as a unit ay hindi na ho katulad ng dati na extended family relationship tayo, no? Dati nakatira tayo sa isang compound, nandyan ang pamilya ng tiyo, andyan ang pamilya ng tiya, at lahat tayo ay nababantayan ng mga nakatatanda. Ngayon po ay ang mga kabataan ay pinapaubaya na lang sa mga teacher. At tapos pagka pinapagalitan ng teacher, masyadong defensive yung mga magulang, hindi naman nila tinuturuan ng tama mga anak nila. So nagbabago po at hindi na po nabibigyan ng sapat na pagkakalinga at pag-aaruga at oras yung mga bata dahil po nanay at tatay pareho nagtatrabaho. At naiiwan sila sa kasambahay, siyempre, swerte kung matalino yung kasambahay ng pag-iiwanan mo. At saka yung pong Sir Floro, with the advent of technology, ang scale of 1 to 10, yung Sham doon talagang damaging Kasi doon nakikita ng mga kabataan ng paano mag-curse, F-U-C-K, o kung anong mga curses yan, foul language. Hindi naman nababantayan. Lalo na yung mga pinapanood ng mga bata, yung mga short videos. Ang daming violente at bastos na mga short videos. Dapat ang gobyerno natin ay they should come in and regulate these Pwede things. po ba kayo maimbitahan ulit
Opo, kasi magiging panauhin natin yung DICT, Undersecretary for Cyber at saka Foul Language, kung ano man yan, para talagang ipakita nyo sa kanya, do something. Kasi binabayaran kayo ng gobyerno para wag maging bastos ang ating kabataan. Do something. Medyo napapag-iwanan po tayo sa ganyan. Ako po ay umiikot po ako sa buong Asia dahil yung trabaho ko po ay nasa development aid ako. Norwegian And yata, I heard. Opo. Napapanood ko po yung mga TV programs sa mga ibang countries. Marami silang educational programs na nakafocus sa kultura at saka sa mga tradisyon. Dito sa atin ang mga namamayagpag yung mga walang kwentang mga programa, puro komedyante, puro kalandian, puro kalokohan, puro biruan, puro slapstick. Nonsense. Opo. Mga nonsense sa mga programa natin at sila pa yung high rating. So are you saying dapat na magtuon tayo ng pansin sa kultura? Para mabalik. Yes, of course. Dapat i-regulate yun. At least nung bata kami, may mga batibot, may mga value formation. Value formation. Ngayon, wala halos wala na At tapos, ang dami-dami pang masasamang modelo na nababasa mo sa news na puro magnanakaw at kurakot. At, Go. Sa umpisa pa lang, kumbaga, wala tayo ng from the very start yung Gen R, babalik po yan. Malaking tulong po. If you notice or not, probably not everyone knows, sa Japan po hanggang 4th grader, wala pong binibigyan exam, wala pong binibigyan pag-aaral yung mga bata. Ang tinuturo po nila 1st grade, 2nd grade, 3rd grade, 4th grade is how to respect elders, how to obey the law, how to listen to the teacher and to classmates, how to help someone, how to see somebody elder or grandparent, lolo, lola, tumatawid ng kalye. Kung kaya mo akayin mo. That's the kultura po sa Japan. Hanggang 4th grade, wala po silang binigyan po sila sa pag-aaral nila. Ako, siguro upuan natin. Opo. Upuan natin, Sir Floro, no? We can come up with this in my segment. Ako, I'd be willing to share maybe 30 minutes of my program. I have 5 days in a week. Yung kultura, balik, pagmano at opo at po. Di po ba? Kasi kung hindi natin to gagawin, kailan pa? Magiging nakakatakot ang magiging future leaders of this country if they don't care a hoot with elders. Hindi pwede. Di po ba? At kami nga po ni Kong Ompong, meron kaming 3rd Gawad Parangal for the Elderly. Mamaya tatanong natin si Vanessa, anong concept meron yan. Kasi ito po, dadagdagan namin ng mga parangal and recognition para naman sa apo at apo ni lolo at ni lola. Hindi lang puro elders. Meron tayong criteria yung susundin dyan. Tingnan natin kung paano deserving o makakapasa yung ating magiging nominations. Pero balik po tayo sa anti-elderly. How soon are we expecting na ito ay mapasa, Sir Floro? Well, sinadmit na namin yung mga position namin dun sa Kongreso at marami kasing magkakamukhang batas na pinanukala ng iba't ibang congressman. Ngayon ay kailangan nila ng consolidation at meron silang technical working group na mag-uusap at ilalagay nila ito sa iisang batas. Hopefully, yung mga puntos na inilabas namin ay bigyan nila ng pansin. At sana ay madiscuss natin ng konti kung ano yung mga tingin namin ay kailangang ilagay sa batas na ito. Opo. Alimbawa yung sa usapin ng penalties, sanctions. Oo, dapat ay merong penalties. Marami po kasi marami tayong batas, lalong-lalo na batas ng senior citizens, yung discount na yan, walang penal provision yan At walang napaparusahan, So kailangan natin ng penalties at kung mas maaari, mas mataas na penalty kapag ang offender ay kamag-anak o yung caregiver. At lalong-lalo na kung ang offender ay mga police at saka mga uniform personnel at saka mga politician. Kasi maraming mga nasa katungkulan na walang modo, walang pagrespeto, masyado silang powerful. Hindi na nila naaalala yung kalagayan ng mga nakatatanda pagka tinatrato nila o nagmamaltrato sila. Anong klaseng penalty naman po ang inyong sinusuhestyon? Mga may kulong? Meron ba? Well,
pwedeng kulong, pwedeng Monetary. compensation. Monetary. Marami pong mapapag-aralang penalties Ayan. na pwedeng ipataw sa mga offender. At of course, pinaka-importante doon ay re-education ng mga Yan. offender. Mhm. Dapat ay para maibalik yung tamang kultura. Yes, And I then, agree. Mhm. Yung kailangan din ho ay alam mo, walang nagre-report eh. Kaya kailangan may mandatory reporting. Oo. Ang mga barangay, Mm-mm. mga healthcare providers, mga barangay officials, mga LGUs, financial institutions sa mga klase ng mga abuso na to, no? Kailangan Bakit, sir? magkaroon tayo ng reporting at registry. At dapat may complaints desk, may pagsusumbungan yung mga nakatatanda. Wala ho kasi complaints desk para sa mga senior Pero yung citizen. katulad ng violence against women, meron po yan. Abuses against meron women. yung VAUSI, meron yun. VAUSI. Etong sa atin, wala. Elders. Manong ikabit na Kabit lang na nila lang. doon sa table na yun. Yun. No? Idagdag Desk. lang na responsibilidad nung Opo. umuupo doon. Right. At saka lagyan ng hotline para may matatagpuan Agad-agad. si lolo at lola kung kailangan nilang magsumbong. Right. At yun. And Yung then of Vanessa, course, may sinasabi ka, go. Yes, Sir Floro, may tanong lang po ako, sir. Bali, 'di ba ang ating mga is elderly. So hindi na sila nakakalabas, hindi na sila Nakakalakad. aware sa technology, yung mga information or mga tulong na possible maibigay sa kanila. So if in case na pamilya nga po yung nang-aabuso, so ano po yung monitoring natin? Paano po natin sila ma-reach out? Magbabahay-bahay po ba yung mga barangay officials Dapat. para i-check yung ating elderlies? spot Kasi check. hindi Yeah, sila yeah. makakalabas Ganun. alam mo, integrated approach ito kasi ang nire-request namin kasi hindi lang naman usapin ng elderly abuse ang issue natin. Health issue, Yes, pagka correct. panahon ng disaster, Nako. kailangan kaya ang isang importanteng trabaho ng mga barangay officials ay magkaroon ng mapping, scoping at imapa nila nasaan ang mga nakatatanda. Nasaan ang mga Identify. PWD, nasaan ang mga matatanda doon sa kanilang barangay and then dapat minomonitor paminsan-minsan dinadalaw. I agree. Kasama dapat 'yan sa programa ng pag-aalaga sa mga nakatatanda. Yung, Actually, role po yan ng DSWD, Department of Social Welfare. Pero ewan ko lang kung kasali yan. Tatanungin natin siguro. Ideally po kasama, pero pasensya na, lagi kong tinitira ang DSWD. Hindi naman kasalanan ng mga nakaupo dyan ngayon, pero ito'y kapabayaanan ng mga nauna sa kanila. Opo. Sa totoo lang, 1990s pa yung batas tungkol sa senior citizen, pero tingnan mo ang organizational structure ng DSWD, walang department para sa senior citizen. Walang bureau, walang section, walang division. Okay. Sa Para ating pagbabalik, masiwa. meron po, Sir Floro, kasi may bago silang nilagay ngayon na NCSC na nilagay nga, nagtataka kami, sabi ni Kong Ompong, dapat yan separate para mas madaling puntahan ng mga senior citizen. Nakaspecify ang National Council for Senior Opo. Citizens. Mamaya, sa Ayun. ating pagbabalik, tell us, what's your insight etong kanilang mandato. But we have to pause for Oo. another break. Diyan lamang po kayo. Philippine Standard Time is 3:45 in the afternoon. Oras. All right, we are on our last 11 minutes para sa ating segmentong Lolo at si Lola, kaagapay ng ating kaunlaran, ang ating bayan para sumulong. No? Nasa kabilang linya pa rin po ng komunikasyon. We're so blessed na siya ay actually agreed last minute sa ating paunlak na siya ay ma-interview natin dahil ang ganda-ganda ng kanyang sinusulong na usapin in aid of legislation at napaka-importante na po to. I don't like to miss this opportunity kasi I think para nga sumulong ang bayan, itong ating future leaders of the land, sabi dito sa text, may I just share it, but syempre nandiyan si Sir Floro, ang ating dating butihing Assistant General Manager ng LLDA, at syempre si Vanessa, nandito pa rin, ang dating kabalikbayan golfer. Ang sabi po dito sa text, babasahin ko lamang po, Sir Floro, sabi niya, tingnan mo ang ating mga kawani at empleyado at opisyal ng pamahalaan. Kung sila ay tinuruan magrespeto sa batas at sa kanilang pamilya, hindi nila gagawin magkaroon ng ganitong klaseng eskandalo ng flood control. Ayan. She refused, babae po ito she refused to be named. Siya ay disheartened dahil siguro yung ganyang kalaking mga eskandalo, kung ikaw ay marunong rumispeto sa iyong elders, hindi mo gagawin sa kapwa mo.
Kasi nanakaw ka ng kung ano-ano, tama ba yun na ikaw ay hindi mo nirerespeto yung konsiderasyon na kawawa naman ng mga elders natin. So ayun po, agree po ako Sir Floro, if you can conceptualize something, let's sit down on it and let's brainstorm. A little 15-minute will suffice. Kasi kung gusto niyo po talagang maitulak at matutukan yung anti-elder abuse sa inyong mga position papers, this is a good platform. Meron po tayong via streaming, FB, live po tayo sa TikTok, sa Instagram, at tayo napapanood sa lahat-lahat ng digital devices. Plus, meron na po kaming Aliw TV Channel 23. Mainstream, ano po yan, in a flick of a finger, i-tune in nyo lang, dial 23. Just like you're watching other channels. So yan, we can help you a lot para mas maintindihan ng mga kabataan this early na sila ay dapat. Ayan, uulit lang ng aming spiel, igalang ang nakakatanda. Di po ba? Ayan. At importante kasi yung sanction na kaninang minention nyo. Pag hindi, that's a deterrent, di po ba? Pag binigyan nyo ng mabigat-bigat na parusa, pati na kasama siguro yung mga barangay official kung hindi rin sila ginagawa nila yung mandato nila. Kasi they can go away with it. They do it anyway. Parang ganun. Meron po kasi tayong konting problema dahil sa kultura nga natin, no? We have a very strong family ties. Close. Yung mga nang-aabuso, we should not allow family structures to shield exploitation and abuse of the elderly. Wala pong nagsusumbong, walang nagre-report sa mga magkakamag-anak maski na nangyayari yung pang-aabuso. Exactly. Hindi po dapat. Opo. Dapat ay i-consider natin ito na isang issue ng public justice, isang issue ito ng social justice na dapat ay ilagay sa sentro ng pag-uusap. Isinasantabi ito ng maraming pamilya kasi nga ay mas pinoproteksyonan nila yung integrity ng pamilya kaysa ma-report yung pang-aabuso. Nawawalan po ng dignidad. Ang mga nakatatanda, they deserve all the security, they deserve all the considerations to live in dignity in the later part of their lives. So, dapat ay depressed na elderlies. Kaya tuloy, madaming nade-depress. Ay, malaking problema po ang mental health and depression kasi nga halimbawa yung abandoned na sila o iniiwan na lang sila sa bahay. Hindi na nga po sila dinadalo Go. Yeah, may I say that if you quickly, no, there was one neighbor of my mom sa San Diego na nagbalipit yung apo sa lolo o sa lolo na sa pag-ibig naman ko. So it must be the lola, no? Actually, nag-response lang, why people call the 911? Tugod yung tugod yung mga police officers doon. And yun ang abuso, we're handcuffed right away. Doon walang kasi nasa batas, pitikon mo na yung katabi mo, he or speaking to me, or basta anything physical. Verbal. You can somehow, maybe verbally abuse, but you cannot physically pamuti, or bato, or manakit ng kahit na silang tao. You'll be engaged. And plus, if not you would only be paralyzed, tulong ka ng I don't know for how much or what length of time that you could engage, no? Hanggang matapos siguro yung kaso or what. But again, pagka-abusive pero physically, wala kang kapupuntahan kundi tulungan. Dito, somehow, wala tayong batas na gano'n, although, walang karapatan manakit sino man. Correct. Kahit manigaw, because no one deserves less, no? Tama kayo sa punto nyo, pero walang nagmamatyag, walang nanonood, walang nagmo-monitor sa ating LJB. Sana magkaroon lang tayo ng tamang batas para ang tao magkaroon ng kaisipan na hindi dapat saktan verbally or physically ang elderly or siguro lagay nyo na po Sir Floro sa inyong position paper katulad sa Amerika na binanggit ni Roland na dial 911 agad-agad merong pagkakonti meron ho tayong
proposal na magkaroon ng Nasaktan national ka. hotline at saka Ayan. ng LGU hotline at saka Opo. police hotline. Ayan. May proposal po tayong ganun na dapat ay Pero mayroong pagka hindi hotline. na isabatas, Sir Floro, Hindi that naman- will not work until the end of time. It has to be, it has to be Kailangan sa mandated batas. nasa ating Pero batas. kailangan din natin ang suporta ng society, ng community. Ang isang malaking problema po natin kasi maraming seniors ay hindi man lang sumasama, hindi man lang sila na-organize, no? Kailangan nating i-organize ang mga seniors. Kulang. Kailangan nating i-organize ng tama, hindi yung nag-o-organize lang para makakuha ng ayuda at saka makakakuha Yun ang ng motibo, ng relief goods. Right. Kasi nasa po, maling motibo po ang pag-oorganisa. Ginagamit sila ng mga politika. At ito namang mga nakatatanda na to, tuwan-tuwa na pag nakakakuha ng konting ayuda. Pang isang hindi araw lang po lang yun. ayuda ang issue natin. Right. Forever. Matagal na po kami nag-o-organize, nagpapa-seminar kami online, nag-i-educate kami. Marami pa hong kailangan gawin at i-educate ang kapwa natin senior dahil walang pakialam ng iba. Sir Floro, pwede po ba play kayo ng mga 1,000 times or every ilang barangay ba nasa saan po ba kayo? Taga saan siya? Ako po ay taga-Taytay, pero marami rin po Ilang mga barangay miyembro. po sa Taytay? Papaklaw po kayo ng kung gaano ka dati barangay sa Taytay. At least, Frustrating na rin kasi yung sitwasyon. Kasi pag titignan nyo po, Sir Floro, Roland, what's happening in this country, wala na silang respeto sa batas, sa kahit ano. Parang nagkakaroon ng lawlessness. Kung ang bata this early, makakapakinig na sila ng mga programang katulad ng Batipot, i-revive natin yan, value formation, at anong magiging sanction pag hindi ka sumunod, i-revive po natin yan kung congressman na tawag ko kay Sir Floro, baka magko-congressman kayo, I do Sa party list. Ayan. So, ayun po. We need to do it. You'll be sa second nominee. We need to do it now. Not yesterday, not tomorrow, but now. Kasi there's no telling. Now na. Opo, now na. Ako, in my lifetime, makita ko naman na ito ay mabalik. Kasi ganun po kami pinalaki ng aming mga parents eh. Opo at opo. It has to be Balik at every natin. Ang sarap. stage. Diba? Ikaw, Vanessa, paano ka ba pinalaki ni Mama? Actually, ganun din kami, tita. Kasi lumaki kami with our grandparents. So, kaming nasa isang malaking compound kami na magpipinsan, mga tito-tita ko. So, kanina, hindi ko rin maintindihan bakit ganun na rin yung mararanasan ng mga Kabataan elders. ngayon. Oo, At saka yung mga matanda. kabataan natin. No? And I think, no, sa kagustuhan natin, yung mga panukala nila, Sir Floro, more than educating the elderly, kailangan din talaga yung mga kabataan. Kasi, Sila. sino yung tutulong sa ating mga nakakatanda para malaman ito, sino yung pupunta para maisulong yung kanilang mga karapatan, kundi po tayong mga kabataan din po. Okay, that's all the time we have. Kulang ang ating oras. Siguro po mag-live po kayo next week kung kayo ay may available time, Yes. Sir Floro, para kung si Kong Ompong ay makadaupang pala. Siguro din natin. week after next kasi Ano next pa? week po ay Ay, Holy wala Week. po ako dito. Okay, no problem. Anytime you're available, but we really appreciate your time. Yes, Kasi this it's will good open doors. nalaman ko na kasama niyo pala si Vanessa. Opo. This will open Magkaibigan kami niyan sa UP Los Thank you, Baños. sir. UP Los Baños. So, thank you, Roland. Thank you, Sir Floro. Thank you, Vanessa. But let me just read this. Galing po tayo sa kanina sa wake dyan sa Heritage Park, Chapel 6. Nandun pa rin po ang remains ng aming chairman, D. Edgar Cabangon. Hanggang Lunes po ito. So, we're really deeply saddened by sudden loss. Ano po? But ang message niya po from our boss, D. Edgar A. Cabangon, sabi niya, there are people who are educated but unhappy. Rich but sad. Talented but depressed. Pretty or handsome but rejected. Ang tanong, what makes them that way? So sabi naman niya po, no matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. So sabi niya, think good, think God, thank God. So, yan po. In loving memory of our dear Chairman Dominic Edgar Angeles Cabangon. Ito pong muli si Lori Rivera Cosa. Salamat, Engineer Jill John, Kent, Jackie. Nakita ko si Ara at si Shaz. At syempre, maraming salamat po. Bye! Si Miss Loli Acosta,